Din ngayon, i-propose inyo nga magbago talaga yan. Din dito sa ngayon na record, November 10, 2025. So, nag-type ako ulit ito, what a reason, Wita Digital, change Wita effects. Pero dito yung change is nilagyan ko na siya ng D. Parang wrong grammar yata kung hindi siya lagyan ng D. So, ito yung impormasyon na lumalabas galing sa Gaggle AI mode. So, itong impormasyon na ito ay hindi na to katulad sa impormasyon na lumalabas sa video ko sa part 52. So, tingnan natin yung video ko sa part 52. Ito yung impormasyon na lumabas sa Gaggle AI mode. Din ngayon na record, November 10, is ito na yung lumalabas sa Gaggle AI mode. So, hindi na sila katulad, magkaiba yung wording. Pero ang ibig sabihin, kasing tulad lang ng ibig sabihin. Magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit. Ganon. Din kapag i-click ko yung research ulit, maring magbago na yan. So, yan, nagbago naman. Ganon. So, magbago-bago talaga yan. Din kung ulit ninyo i-click yung research, ka-10, ka-15, hindi pa rin magbago-bago, try ninyong i-X yung browser din, open nyo ulit yung browser din, try niyo i-research ulit yon. Sigurado magbago-bago talaga yan. Magbago-bago talaga yan kapag yung ni-research niyo sa Gaggle is marami siyang informasyon na nakalagay doon sa internet, sa iba't ibang website. Doon. So, in-explain ko ito, baka mayroong tao na sabihin nila nga, sinungaling daw ako, nga nagawa-gawa lang ako ng kwento kasi habang nag-research sila sa Gaggle, tinype nila what a reason, Wita Digital, change name to Wita Effects. Ang nangyari doon sa kanila, ang nakikita nila doon na wording ay magkaiba. Hindi katulad dito sa nakikita na wording habang nag-research ako sa Gaggle. Then sasabihin na nila na naggawa-gawa lang daw ako ng kwento sa video ko. Ganon. Pero yung lumalabas sa kanila doon na impormasyon sa Gaggle AI mode is kasing tulad lang ng ibig sabihin. Pero magkaiba lang ng konti ng wording na ginagamit. Pero kasing tulad lang sila ng ibig sabihin. Ganon. Okay, alright. So, ngayong November 10, 2025, so magbigay lang ako ng video reaction dito sa video na ang nakatitle Adventures in Game VFX Breakdown Compositing Wita Digital. So ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na pangalan Wita Digital. So itong YouTube channel na ito na ang pangalan Wita Digital, ang mga video na naka-upload sa YouTube channel na ito is mga VFX breakdown kung paano nila ginawa yung mga VFX sa mga movie na yun sa Wita Digital na company. Kahit kung panoorin niyo yung mga VFX breakdown sa mga movie nga naka-upload dito sa YouTube channel ng pangalan Wita Digital, din yan na movie na yan is tingnan niyo yung full movie niya, tingnan niyo sa ending na parts kung meron bang makalagay doon na Wita Digital is meron talagang makalagay doon na Wita Digital na company. Ang makalagay doon is Wita Digital Limited or Wita Digital Ltd. So mayroon yang rason bakit tinugtungan yan ng Limited or Ltd. Pero ang pangalan lang talaga sa company nila is Wita Digital. Ganon. Okay, right. So wag na natin patagalin to. So i-play na natin itong video na ito na nakatitle Adventures Endgame VFX Breakdown Compositing Wita Digital. So play. Compositing drove the look development of the destroyed Avengers compound. We relied on our deep compositing workflow to define the atmospheric bombed-out crater environment. Using Eddy, a volumetric simulation and rendering plugin for Nuke, we generated a 3D element library of fire, smoke and dust elements that could be used by Compass to dress out the destroyed compound. Moving to 3D rather than 2D photographed elements meant Compass had the ability to hand place, re-simulate and relight individual elements straight out of Nuke, giving them greater creative control to art direct the look of the environment. Nuke particles were used throughout the sequence for embers, falling ash and the sorcerer's rune shields. 3D Eddy simulations were used in Comp for more complex situations that traditionally would have been handled by our effects department. For example, interactive ground dust was created using image-based emission points derived from foot intersection maps generated directly from the render's deep data. So yan, dito sa video na ito, ilang beses binanggit dito yung Nuke. Then para sa aking pag-intindi, ang tinutukoy doon is Nuke na software na madadownload sa foundry.com. Then yung pag-play ko dito sa video na ito is cut ko siya para hindi nahaba. Yung nilagay ko lang yung eksena na binanggit yung Nuke. Then kung sa tingin ninyo iba yung tinutukoy doon na Nuke, hindi Nuke na software o sabihin ninyo nga nuclear. Hindi nuclear ang ibig sabihin doon kasi wala namang nuclear na makikita sa video na ito. Ang nakikita lang dito is explosion or fire. Then, iba naman yung explosion at nuclear. Yung nuclear is malaking pasabog yan. Yung explosion is maliit lang. Ganon. Kaya para sa akin pag-itindi, Nuke talaga na software ang tinutukoy niya doon. Then ngayon, para mapatunayan natin kung
involved ba talaga yung company na Weta Digital sa paggawa ng VFX sa movie na Avengers Endgame. So ang ginawa ko, yung movie na Avengers Endgame ay dinunload ko yung full movie niya. Then hinanap ko yung merong makalagay na pangalan sa company na Weta Digital. So habang pinanood ko yung video, play ko siya sa video player na PLC media player. So, yung merong makalagay na Weta Digital is doon ko siya nahanap sa 2 hours and 58 minutes and 2 seconds. So dito merong nakalagay dito visual effects and animation by Weta Digital. So meron talagang nakalagay na Weta Digital sa ending ng movie sa Avengers Endgame. So totoong involved talaga yung company na Weta Digital sa movie na Avengers Endgame. Pero dito ang nakalagay dito, mayroong karugtong na limited yung nakalagay na Weta Digital. Pero ang pangalan lang talaga sa company nila is Weta Digital. Mayroon lang yung rason bakit tinugtungan niya ng limited. Ano? Din sa hindi nakakaalam diyan, itong Weta Digital na company is legendary na to sila talaga. Matagal na ito na company nga naggagawa ng VFX sa movie. Ang kasabay nito na company is yung ILM or tinatawag na Industrial Light and Magic. Ganon. So, itong Weta Digital na company, kilala ito sila na sila yung may gawa sa VFX sa movie na Lord of the Ring at Avatar Part 1. Then sa Avatar Part 2, ang nakalagay na doon is Weta Effects na kasi pinalitan na yung pangalan sa Weta Digital. Ginawa ng Weta Effects. Ganon. Kaya take note lang, yung Weta Digital na company or Weta Effects na company ay same company lang yan. Kasi noon, ang pangalan sa company nila is Weta Digital. Then dumating yung panahon na pinalitan yung pangalan sa company nila. Ginawa ng Weta Effects ang pangalan sa company nila. Ang dahilan dyan, dahil ang company nila na Weta Digital ay binili sa company na Unity. So yan yung dahilan bakit yung Weta Digital na pangalan sa company is pinilitan siya ng pangalan, ginawa siyang Weta Effects na ang pangalan. So kaya't yung Weta Digital na company at Weta Effects na company ay same lang yan. Anon. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 36 kasi dyan sa video na yan sa part 36 pinakita ko lahat ng ebidensya na yung Weta Digital na company is pinalitan talaga siya ng pangalan, ginawa siyang Weta Effects. So kaya't yung Weta Digital na company at Weta Effects na company ay same company lang sila. So ilagay ko lang sa comment o sa description sa video ko na ito yung link sa video ko sa part 36 kung interesado kayo tingnan yan. So nang dahil pinalitan na ng pangalan yung company na Weta Digital, ginawa ng Weta Effects. So kaya itong YouTube channel na ito na ang pangalan Weta Digital is in-stop na itong YouTube channel na ito na ang pangalan Weta Digital. Hindi na sila nag-upload dito ng VFX breakdown sa movie kasi ang bagong pangalan na sa company nila is Weta Effects na. Ganon. Then, nagawa na sila ng bagong YouTube channel na ang pangalan Weta Effects, yung bagong pangalan sa company nila. Then, doon na sila nag-upload ng mga VFX breakdown sa bagong gawa nila nga movie. Pero may in-upload din sila doon ng mga old VFX breakdown na galing sa YouTube channel na Weta Digital. Kasi yung YouTube channel na Weta Digital at yung YouTube channel na Weta Effects ay isang company lang ang may-ari dyan. So panoorin lang ninyo yung part 36 ko na video kasi pinaliwanag ko din yun doon sa part 36 na video. Okay, right. So sinasabi ko dito na yung company na Weta Digital is pinili siya sa company na Unity. Kaya't yung company na Weta Digital ay pinalitan siya ng pangalan, ginawa siya ng Weta Effects. Ganon. Then, gusto ko sanang ipaliwanag yan dito, pero ang gagawin ko is yung video ko sa part 52 is ipakita ko lang dito kasi doon sa part 52 is pinakita ko doon yung mga patunay nga ang Weta Digital talaga na company is pinili sa company na Unity at yung patunay din na yung Weta Digital na company talaga is pinalitan siya ng pangalan. Ginawa siya ng Weta Effects. Kanon. So, ipakita ko na yung video ko sa part 52. So, ito yon. So, ngayon, pag-usapan ko dito yung tungkol sa topic na yung Weta Digital na company is pinili sa Unity na company. Then kung interesado kayo malaman kung totoo ba yung sinasabi ko, so simple lang yung gagawin ninyo. So, i-research lang ninyo sa YouTube. So, ito yung i-type nyo sa YouTube. Unity by Weta Digital. So, ito yung lalabas ng mga video. You know, tungkol yan sa topic about sa
Unity na binili nila yung company na Weta Digital. So ito yung dahilan bakit yung Weta Digital na company pinalitan ng pangalan, ginawa ng Weta FX. Ganon. So ito yung mga video lahat na pwede ninyong panoorin para malaman ninyo yung buong istorya, ang dahilan bakit binili ng Unity yung company na Weta Digital. Then pwede din i-research ninyo sa Google. Ito yung tinype ko. Ewan ko kung tama ba ito nga grammar. So correct me if I'm wrong lang kung maling grammar ko. Pero maintindihan na yan ng Google AI mode kung ano yung ibig sabihin ko. So ito yung tinype ko. What a reason Weta Digital changed name to Weta FX. So ito yung lumalabas. Then may information dito galing sa Google AI mode. Kapag mayroong makalagay na AI overview, so galing yan sa Google AI mode na nilabas na information. So ito yung information galing sa Google AI mode. So yan ay legit yan na information kasi galing na yan sa Google AI mode. Kasi lahat ng impormasyon na ilalabas galing sa Google AI mode ay legit yan lahat kasi hindi nagbibigay ng fake news yung Google AI mode. Kasi galing na yan sa Google, hindi fake news yung Google, tandaan niyo. So basahin lang niyo kung anong dahilan bakit pinili yung Weta Digital na company sa Unity na company. Then, kung scroll pa natin sa ibaba, so dito may nakalagay dito nga informasyon, nakalagay dito, Weta Digital is now Weta FX. So itong information is galing to sa website sa Weta FX. So kung i-open ko yan, so yan, so dito meron nakalagay dito, Weta Digital is now Weta FX. So ibig sabihin talaga na yung Weta Digital is pinalitan siya ng pangalan talaga, ginawa ng Weta FX. So ito na post is noong March 14, 2022 pa ito. Then kung scroll natin sa ibaba, yan, nakalagay din dito yung informasyon. Yan, basahin lang niyo yan. Then, kung basahin din natin yung informasyon na galing sa Wikipedia kasi may lumalabas din na informasyon galing sa Wikipedia. Sa ito, galing sa Wikipedia to. So, new tab ko ito. Yan. So, merong nakalagay dito, Weta FX, formerly known as Weta Digital. So, ibig sabihin, yung Weta FX is kilala as a Weta Digital. Kasi, yung Weta Digital na company is pinalitan ng pangalan, ginawa ng Weta FX. Ganon. Actually, na-explain ko na to sa nakalaang video ko itong information galing sa Wikipedia tungkol sa Weta FX. So, sinali ko lang ulit dito. Take note lang, lahat ng impormasyon na galing sa Wikipedia ay legit talaga yan. Kasi yung Wikipedia na website is legit yan na nagbibigay ng impormasyon talaga. Lahat ng mababasa mo ng impormasyon sa Wikipedia ay legit yan, hindi yan fake news. Yung magsabi-sabi na fake news yung Wikipedia, yun yung mga bobo. Yung maniwala sa kanila, bobo din katulad nila. Ganun lang yun. Okay, right. So, balik na ako dito sa ngayon na voiceover ko. Ngayong November 10, 2025. So, nais ko lang klaruhin yung video ko sa part 52. Yung may pinakita ako doon na information galing sa Google AI mode habang nag-research ako what a reason Weta Digital changed name to Weta FX. So, nais ko lang klaruhin yung Google AI mode is magbago-bago ang ilagay dyan na wording kapag palit-ulit mo i-click yung research. Kapag yung ni-research mo is marami siyang impormasyon nga nakalagay sa internet doon sa iba't ibang website. Example, ang ni-research mo is Nyok software, real or fake. Din yan na topic, yan na informasyon is maraming informasyon dyan sa iba't ibang website tungkol sa Nyok na software kung real ba siya o fake. Palagay na natin nasa 10 yung informasyon dyan sa iba't ibang website sa internet tungkol sa informasyon sa Nyok na software kung real ba siya or fake. So kung mag-research ka Nyok software, real or fake, kung palit-ulit mo i-click yung research is magbago-bago yung wording na ilagay doon. Pero kasintulad lang ng ibig sabihin. Magkaiba lang ng konti yung wording na ginagamit. Kasi ang nangyari doon, yung 10 na impormasyon sa internet sa Nyok na software kung real ba siya or fake is ipalit-palit yun ilagay sa Google. Nakarandom yung na ipalit-palit na ilagay kapag palit-ulit natin i-click yung research. Kasi ganyan yung sistema sa Google AI mode. Pero kapag ang i-research mo ay isa lang yung informasyon na nakalagay sa internet, kapag palit-ulit mo yan i-click yung research is hindi talaga yan magbago-bago. So mangyayari lang yan na magbago-bago yung wording na ilagay dyan kapag palit-ulit mo i-click yung research. Kapag yung ni-research mo sa Google is marami siyang informasyon na nakalagay doon sa internet, sa iba't ibang website. Ganun yun. Actually, pinaniwanag ko na yan sa part 22 na video ko. So, panoorin lang ninyo yung video ko sa part 22. Lagay ko sa comment o sa description sa video ko na ito para maliwanagan kayo kung ano yung ibig sabihin ko na magbago-bago talaga yung ilagay dyan sa Google AI mode kapag palit-ulit natin i-click yung research. Kapag
yung ni-research natin is marami siyang impormasyon na nakalagay doon sa internet sa iba't ibang website. Dinais ko lang karoon yung video ko sa part 52. So ito yung lumalabas na impormasyon sa Google AI mode. Nais ko lang karoon kung ito na impormasyon is maraming nakalagay dito na impormasyon sa internet sa iba't ibang website. So ano mang nakikita dito sa video ko sa part 52 is maaaring kung kayo mag-research mismo sa Google, i-research ninyo what a reason Vita Digital change name to Vita Apex, maaaring ang mangyari sa inyo ay hindi katulad dito sa makikita dito habang nag-research ako. Maaaring hindi ganito yung lalabas sa inyo. Pero ang lalabas sa inyo is kasi tulad lang ng ibig sabihin dito. Pero magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit. Ganon. Pero kasi tulad lang ng ibig sabihin. Ganon. So in-explain ko ito. Baka mayroong tao na sabihin nila nga sinungaling daw ako, nga nagawa-gawa lang ako ng kwento. Kasi habang nag-research sila sa Google, tinype nila what a reason Vita Digital change name to Vita Apex. Ang nangyari doon sa kanila, ang nakikita nila doon na wording ay magkaiba. Hindi katulad dito sa nakikita na wording habang nag-research ako sa Google. Then sasabihin na nila na naggawa-gawa lang daw ako ng kwento sa video ko. Ganon. Pero yung lumalabas sa kanila doon na impormasyon sa Google AI mode is kasing tulad lang ng ibig sabihin. Pero magkaiba lang ng konti ng wording na ginagamit. Pero kasing tulad lang sila ng ibig sabihin. Ganon. Then ngayon, i-prove ko sa inyo nga magbago talaga yan. Then dito sa ngayon na record, November 10, 2025. So nag-type ako ulit ito, what a reason Vita Digital change Vita Apex. Pero dito yung change is nilagyan ko na siya ng D. Parang wrong grammar yata kung hindi siya lagyan ng D. Ganon. So ito yung impormasyon na lumalabas galing sa Google AI mode. So ito nga impormasyon na ito ay hindi na to katulad sa impormasyon na lumalabas sa video ko sa part 52. So tingnan natin yung video ko sa part 52. Ito yung impormasyon na lumabas sa Google AI mode. Din ngayon na record, November 10 is ito na yung lumalabas sa Google AI mode. So hindi na sila katulad, magkaiba yung wording. Pero ang ibig sabihin, kasing tulad lang ng ibig sabihin. Magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit. Ganon. Then kapag i-click ko yung research ulit, maring magbago na yan. So yan, nagbago naman. Ganon. So magbago-bago talaga yan. Din kung ulit niyo i-click yung research, ka-10, ka-15, hindi pa rin magbago-bago, try ninyong i-X yung browser din, i-open nyo ulit yung browser din, try niyo i-research ulit yon. Sigurado magbago-bago talaga yan. Magbago-bago talaga yan kapag yung ni-research niyo sa Google is marami siyang impormasyon na nakalagay doon sa internet, sa iba't ibang website. Doon. So, katulad ng mag-research ka Nyok software, real or fake. Yung mga impormasyon sa internet tungkol sa topic na Nyok software, real or fake is maraming nakalagay dyan na impormasyon sa internet, sa iba't ibang website. Kaya kung i-research mo sa Google, Nyok software, real or fake, kapag ulit mo yan, i-click yung research, is magbabago talaga yung wording na ilagay dyan. Pero, kasing tulad lang ng ibig sabihin. So, type ako dito sa Google, Nyok software, real or fake. So, ito yung lumalabas na impormasyon. So, pag click ko yan ulit, so yan, hindi siya nagbago. So kapag ganyan, hindi siya magbago, wag lang tayo mawala ng pag-asa dyan kasi ang gagawin lang natin dyan is i-click lang natin ulit yung research. So talagang magbabago talaga yan kapag yung research natin is marami siyang informasyon doon na nakalagay sa internet doon sa iba't ibang website. So i-click ko ulit itong research. So yan, hindi pa rin siya nagbago. So i-click ko lang ulit itong research, magbabago din ito. So yan, nagbago naman yung wording na nilagay niya pero kasing tulad lang ng ibig sabihin. Din ngayon, try ko ulit i-click yung research. So yan, nagbago naman yung wording niya pero kasing tulad lang ng ibig sabihin. Magkaiba lang ng wording ng kunti na ginagamit. Okay, right. So kung gusto ninyong panoorin itong video na pinakita ko ngayon, so i-research lang ninyo ito sa YouTube. Kasi pinakita ko naman yung title niya sa video at pangalan sa YouTube channel niya. Take note lang, mayroon akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag-research ninyo matitimingan na may glitch na mangyari,
Kasi pag research niyo doon is hindi nakita yung picture profile or logo sa YouTube channel habang pinanood niyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan ninyo. So ang gagawin lang ninyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit-ulit yan taga-araw. Sure ako 100% mababalik din yan sa dati na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at mayroong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo. Kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan. Ganon, take note lang para hindi kayo mamaling akala.